itong mga maanumalyang mga flood control projects na kung saan, ang sabi nga ni Ping Lacson, 30% na lang ang natitira sa proyekto, no? Yan po ay sa pamamagitan ng insertions. At bago ka mag-insertions, dapat malakas ka unang-una sa presidente. Kasi kapag alam naman ng speaker na malakas ka kay presidente at linapitan mo si speaker na, Speaker, papirma naman itong insertion ko, gagawin naman yan ng speaker dahil alam niyang malakas kay presidente. At bakit malakas kay presidente? Kasi nga, tumutulong para mapahaba ang termino ng presidente. Paano? Well, among others, pagsuporta doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil yan ang importante sa kanila. Para sila ay magkaroon ng Marcos Forever Part 2, importante na masira ang kanilang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte. So natural, kapag ikaw ay malakas sa presidente dahil nga sumusuporta ka sa impeachment ni Inday Sara Duterte, malamang kung ikaw ay humingi ng insertion kay speaker, good as done na yan. Alam nyo, galing ako dyan sa Kongreso, ganyan po talagang kapangyarihan ang speaker pagdating sa budget process. At kung nais yung maintindihan bakit ang dami-dami mga congressman na humalik sa puwet ni Tambaluslos, yan po ay dahil nga isang pirma lang yan, bilyones ang halaga niyan. At alam naman natin na kapag 25% automatically sa flood control ay napupunta sa mga congressman, ay napakalaking halagang pera yan. No? So talagang lalamunin mo, lulunukin mo ang iyong pride at sisip-sip ka at talagang hahalik ka sa puwet ni Tambaluslos, miski mabahong puwet yan dahil tambaluslos na siya, di ba? So ngayon, bakit ngayon sasabihin ni Marcos Jr. na parang wala siyang kinalaman? Unang-una, pwede mong naiwasan yung ganyang paglustay ng salapi, pagnanakaw ng salapi sa pamamagitan ng line item video. Video tuloy. Bito! Pwede mong naiwasan yung ganyang kalaking kakurakutan kung ikaw ay ginamit mo yung kapangyarihan ng line item bito. Pangalawa, kaya naman hindi mo binibito yan dahil binibili mo talaga ang katapatan ng mga congressman o senatong para nga matuluyan na ma-impeach yung Inday Sara Duterte na napakalaking banta sa inyong Marcos Forever na plano. Diba? Pero bukod pa dyan, Jesus Mariosep naman, pwede ba? Kung ikaw talaga ay seryoso na sugpuin itong problema ng korupsyon, gaya ng aking sinabi, dapat sa iyong pamumuhay, ikaw ang maging ehemplo. Alam mo, dapat mong gawin, Marcos Jr., ibalik mo sa kabanang bayan ang mga ninakaw ng pamilya mo. Magnanakaw talaga kayo at napatunayan na yan. At pati sa Amerika, hinahabol ng mga hukuman kung saan nyo tinago yung mga nakaw na yaman ninyo. So, lead by example. Unahin mo munang ibalik ang mga linustay ninyong salapi sa panahon ng iyong ama na ikaw ay magkaroon ng kredibilidad. Hindi po pwede na, ay naku, sige, muli natin mga kurakot. Samantala alam ng lahat, ikaw ay, ang pamilya mo ay nagnakaw and got away with it. Habang pinapakita mo by way of example na pwede kang magnakaw at pwede kang hindi mapanagot, hindi magkakaroon ng solusyon itong problema ng korupsyon sa ating gobyerno. Ang importante talaga, huwag mong sabihin, hahabulin mo sila. Kung hindi, magsisimula sa akin ang pagpigil ng korupsyon. At heto, patawarin nyo kami, ibabalik namin ang aming nakaw na yaman na bilyon-bilyon. Hanggang ngayon po bagamat nagkaroon ng tayong PCGG, kaunti pa lang ang nalaman natin kung nasa na kanilang kayamanan. Dahilan nga kung bakit sa Amerika, halos 1 bilyon na ang fines na kailangan bayaran ni Marcos Jr. dahil sa contempt. Contempt dahil ayaw nga niyang sabihin kung nasaan ang nakaw at tagong yaman ng kanyang pamilya bilang administrator ng Marcos Estate. Di ba? Kung talagang gusto mong maging seryoso sa laban dito, no, sa korupsyon, simulan mo sa iyong sarili. Dahil alam mo naman natin sa buong daigdig, record holder kayo sa pagiging corrupt na gobyerno. At kung ikaw ay maibabalik mo yan, talagang tuluyan namang mamahalin ka ng taong bayan. At matatakot ng mga corrupt kasi nakita nila na yung presidente mismo ay nagsilbing halimbawa na ang kanilang tagong yaman na ninakaw ay binabalik. Pero habang hindi mo gawin yan,
kaplastikan lang yang sinasabi mo na iimbestigahan mo ang mga kurakot sa gobyerno, magla-lifestyle check ka. Simulan mo sa sarili mong lifestyle. Bakit ang balita ko, linggo-linggo nagpa-fireworks kayo dyan? Bakit bonggesius na bonggesius sa mga party nyo dyan? O, di ba? Bakit sa mga biyahe mo, bonggang-bongga din? Ilang bilyon na naman yung hiningi mo para sa biyahe mo? Bukod pa doon sa hinihingi mong halos na 6 billion na Intelligence Confidential Fund. And yet, yung 125 million na ikaw mismo nagbigay kay Sara Duterte, hanggang ngayon, ginagawa mong issue. Ano ba yan? Kalukuhan yan. Again, walk the talk. Para ka paniwalaan na talagang seryoso ka sa kampanya laban sa korupsyon, simulan mo sa iyong sarili. Di ba? Ay, nako. Anyway, sandali lang po I'll call you back. Anyway, ano pa ba? So, bukod pa po doon na kinakailangan simulan sa iyong sarili para ma-convince ang taong bayan na tapat ka, yun nga po. Simulan mo rin ang lifestyle check doon sa pinakamalalapit sa iyo sa iyong gobyerno. At sino bang pinakamalapit sa iyo ngayon? Unang-una, yung iyong pinsang buo na speaker. Hindi ako naniniwala na yung kanyang kayamanan ay talagang nanggaling sa sarili niyang pawis. Hindi ko naman alam kung saan talaga nagtrabaho yung speaker na yan kung hindi sa pagiging politiko, no? Pero hindi ako naniniwala na yung pinakamalaking lote nila sa Forbes Park at yung di umano 10-10 na raw na property sa Forbes Park ay galing sa hirap at pawis ng mga Romualdez. Ay nako, pwede ba? So kung gusto mo mag-lifestyle check, simulan mo kay speaker. Bakit ang dami-dami niyang bahay sa Forbes Park? Yung manang mo na nga, alam naman na ang dami-daming bahay sa Forbes Park. Alam mo naman ang Forbes Park ngayon, hindi bababa sa 2 billion ng isang bahay. So simulan mo dyan sa iyong pinsan at tignan mo kung paano yung taas ng kanyang kayamanan mula nung siya ay naging speaker. Dahil sigurado po ako, talagang hindi lang 200, 300, 400% yan na tumaas mula nang naluklukla siya sa pwesto. In fact, yung mga pinakamalalapit ngayon kay Speaker Tambaluslos, yan po talaga nangyari sa kanilang net worth. Hindi lang 300, 400, hanggang 500, 600% increase mula nung naluklok ang Tambaluslos. Ano ibig sabihin yan? Kumita ng malaki ang mga pinakamalalapit na cronies na speaker. At huwag niyong sabihin, dahil sa hirap at pawis at luha niyo yan. Sigurado ko, dahil yan sa mga proyektong infrastruktura na linalamo ninyo, dahilan na 30% na lang ang natitira para sa proyekto mismo. Diba? Simulan mo sa iyong pinsan ang lifestyle check at tanungin mo, bakit ata mukhang mas marami ka pang pera sa akin? Well, hindi ako naniniwala na mas maraming pera pa si Tambaluslos kaysa sa mga Marcos dahil nasa Guinness Book of World Record nga sila. Siguro nakatago lang at hindi nila mailabas-labas. Pero ako, bagamat hindi ako masyado bihasa sa crypto, ang balita ko, ang Pilipinas pala, number 1 sa crypto transactions. At ang duda ko, baka yung pamilyang mga kurap, siyang talagang naglalabas na ng pera sa pamamagitan ng crypto. Alam mo, isa pang dapat pag-aralan niya, paano naman mare-regulate ang crypto dahil yan po ngayon ay nagiging taguan ng mga korap sa gobyerno. Di ba po? So lifestyle check, pabor ako dyan. Pero simulan mo sa sarili mong pamilya. At siyempre, dahil kapamilya mo yan, hindi mo naman talaga isasubject yan sa tunay na lifestyle check. Sino pa maniniwala sa inyo? Nagtatanong ka pa, bakit ang lalakas ng loob ng mga taga-customs maging korap? Alam nila yung boss nila korap Yung presidente mismo korap Yung pamilya ng presidente korap. Proud of it pa. Yung Speaker of the House korap. Yung mga cronies niya, mga deputy speakers, mga chairman ng Appropriations Committee, lahat sila, walang mabuting mga ginagawa. Bakit sila matatakot kung sila ay hamak na mababang opisyalis ng customs at ang BIR? Kaya nagkakaroon ng kultura ng SOP kasi kurap nga yung mga nasa itaas. Bakit naman magmamamalinis yung mga nasa ibaba? Tama o hindi? Di ba tama?
Tapos, ayun na nga, kinakailangan kasuhan. Pero sino kakasuhan mo? Yung mga pobreng mga hamak na mga rank and file na tao ng gobyerno, samantala yung mga big fish na malalapit sa'yo ay hindi mo gagalawin. Ang hirap dyan talaga. Nagdadrama yung mga congressman na wag naman daw lahatin. Mahirap po talaga. Mahirap talaga na wag lahatin. Lalong-lalo na alam natin yung patakarang na pag ikaw ay district congressman, kontrolado mo ang district engineer. At siyempre, kung ikaw ay chairperson ng Committee on Appropriations, maski ikaw ay party list at walang kontroladong district engineer, sigurado lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Takot lang ng DPWH na mabago talaga yung budget nila. O nga pala, kung ikaw ay ahensya ng gobyerno, hindi ka lang matatakot na tanggalan ng pondo gaya ng ginawa nila kay Vice President Duterte. Mas matatakot ka pa na baka nga ma-realign yung pondo mo, mabawasan at pondo mo, mapunta sa ibang proyekto, bitin ka. Ang problema, yung mga proyekto na infrastruktura, hindi naman natatapos yan sa isang taon. Usually, multi-year allotment yan. So, ang katotohanan yan, hindi natatapos sa loob ng isang taon lamang ang proyekto. So kapag napigil ang proyekto sa susunod na taon, mababaliwala yung ginawang initial work ng DPWH. So kung gagawa ka ng kalye, hinukay mo na at hindi na pondohan dahil ninakaw ng iba yung pondo, makatiwangwang yung kalye na wala pang semento, ano mangyari? Guho, mababaliwala yung naunang gastos na ng gobyerno. At siyempre, yung katotohanan na yung mga project cost ng ating mga DPWH masyadong inflated. Bakit sasabihin ni Ramon Ang from the private sector na kayang-kaya niyang lutasin ang problema ng flooding, ng pagbabaha sa 5% lang ng proyekto? Kasi alam niya na sa gobyerno talaga SOP na ang kukurakutan. So, anong dapat gawin? Lead by example, Mr. President. Aminin mo na magnanakaw ang inyong pamilya nung panahon ng martial law, ibalik ninyo ang nakaw na yaman. Pangalawa, i-lifestyle check mo ang pinsan mo na speaker tambaluslos at iporpit mo ang kanyang kayamanan na hindi naman niya dapat naipon sa liit ang sweldo ng Speaker of the House at ng Congressman at ibalik mo sa kaban ng bayan. Ipakulong mo sila. Yung Speaker, kasama na yung pinakamalalapit sa kanya, yung chairperson ng Committee on Appropriations, mga deputy speaker na alam mo na nakinabang dahil sila ay malapit kay Speaker at lahat ng request sa budget o lahat ng insertions nila ay naging batas. At siyempre, ibito mo lahat ng proyekto na hindi napasama sa National Expenditure Plan dahil walang kahit anong basihan ang pinagdaanan ng mga insertion sa budget na ini-sponsor ng mga congressman at senatong. At least, yung mga items na popondohan sa National Expenditure Plan, yan ay dumaan sa proseso ng pagkonsulta sa Regional Development Councils. Pero yung mga insertions na yan, magic. Yan ay nakasalalay kung gaano kalakas kay Speaker. Kung hindi mo gagawin ito, patuloy pa rin ang problema natin sa corruption. Sa mga Pilipino nagagalak naman po ako na yung SOP ngayon dyan sa DPWH at mga senatong at congressman nabulgar na at nagagalak ako na nagagalit na kayo. Pero hindi po sapat magalit. Kinakailangan magkaroon ng tunay na pagbabago. Kinakailangan iparesign nyo na yung punot dulo ng korupsyon sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Marcos Jr. Tama ba ho ako o mali? Nothing short of resignation, Mr. Speaker, Mr. President Marcos Jr. will solve the problem of corruption. At please, habang ikaw ay nagmumuni-muni kung gusto mo pang ibalik ang dangal ng iyong pangalang Marcos, paalisin mo na sa pwesto yang tambaluslos na yan.
Agree ba kayo or disagree? Nako, ayan po. Si Mia Patch, Kawawang Pilipino, si AI Duas, Attorney Harry. Ay, nako, ang haba. Ang mga bank account sa mga Duterte, ano yan? Mumu, 749, paano ba sila mapapatalsik? Nako, yan nga po. Kinakailangan po talaga mag-demand tayo na mag-ano sila, mag-resign na. Okay? Naku, ang bilis po ng mga komento. Hindi ko naman mabasa. Gusto kong basahin. No? Maraming salamat po sa iyo. Napakadaming komento. Anyway, bago po ma-high blood pressure tayo ng lahat at hindi makatulog, ako po'y magtatapos na rito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at uulitin ko po. Kung tayo tatanggap sa kultura ng SOP, wala pong katapusan ang korupsyon. Ang pondo na dapat sana mailaan para mabawasan ang kagutuman, para sa edukasyon, para sa kalusugan, mapupunta po sa mga luxury cars, malalaking mga mansyon, at mararangyang pamumuhay ng mga rakot na politiko. Enough is enough. Let us start with the demand that Marcos Jr. take full responsibility dito sa korupsyon sa public works at dapat siya ay mag-resign because that is the ultimate leadership by example.